So ayun guys, meron po akong i-share sa inyo. Panoorin nyo po ng buong buo ang ating video, ang ating tutorial. Tawagin na natin tong tutorial. Halos isang linggo na pong umuulan, may habagat, may bagyo, yung mga bahay po natin, yung mga pader, meron na pong mga moist, may mga leaks. So hindi naman talaga maiiwasan yan, gawa ng sobra naman talaga yung tagal ng ulan, halos isang linggo na. So, kung member po kayo ng Home Buddies, marami po doon post about po sa mga leaks, sa mga moist. So, naisip ko, kasi member din po ako doon. So, naisip ko po na mag-search. Nagbasa rin po ako ng mga comments. Yun nga. Tapos, nagtanong din po ako sa mga pintor ko. So, wag nyo na akong i-bash kasi ito i-share ko po sa inyo. Hindi ko po talaga to alam. Pero, nagtanong po ako sa pintor ko. So, ito guys, dalawang klase po ito ng pintura. Yung isa po is Acrytex primer, tapos yung isa naman po is Acrytex reducer. So ganito pala ang itsura niyan. Para rin siyang flat primer, pero mas maganda daw tong gamitin. Pwede sa interior, pwede rin po sa exterior. So guys, pintura siya, medyo malapot. Malapot siya. So, kailangan po siyang haluan ng Acrytex reducer para lumabdam ng konti. So, kung gumagamit po kayo ng epoxy primer, na alam niyo epoxy primer, may kasama rin po siyang catalyst. Ganon din po ito. Kumbaga, 2-in-1. So, kailangan nyo siyang i-combine para maging, parang i-mix-mix. So, ganyan lang siya. Yung pintor ko po ang nagde-demo niyan sa inyo. So, bali guys, kami nag-share lang baka sa iba, hindi ganito yung sa inyo, tapos sa amin ganito, baka sabihin nyo mali. So, hindi tayo parehas. So, napansin nyo naman kanina, masyadong malapot. So, hinaluan po natin ng Acrytex reducer. So, may nagtatanong kung ano daw ba ang mas maganda, reducer o yung thinner. So, according sa aking pintor, mas maganda po daw gamitin yung reducer. So, ayan siya guys, minix-mix. So, tansya-tansya lang. Kung konti lang po yung paggagamitan nyo, konti-konti lang muna. Ang properties po kasi ng Acrytex primer, maganda siya. Kasi para siyang, alam yung dahon ng gabi, pag nababasa, hindi po siya natatagusan, parang ganon. Parang tumatalbog lang yung tubig. So guys, according sa aking pintor, mas maganda daw siyang i-apply ng ganito po ang itsura ng ating wall. Kung mapapansin nyo, di ba, may mga leaks, may mga marks, ayan, ng leaks. So, sabi ng pintor ko, mas maganda daw pong applyan ng Acrytex primer nang wala pa po siyang pintura. Katulad po nito. Kasi, magsiserve na siya as waterproofing. Then, after po malagyan ng Acrytex primer, pwede nyo na po yan skim coatan. Then, applyan po ng final paint. So, may nagtatanong, ma'am, paano po yan kung meron na pong existing na pintura? Ito po, meron na existing na pintura. So, pwede naman po natin ipatong. Ito po kasi first coating pa lang po ng final paint yan. Since, ito po extension, panay po ang ulan. So, para po yung i-apply namin pintura dito is maging quality, hindi lumobo, hindi matagusan ng mga moist. So, pwede po natin siyang applyan ng Acrytex primer. Ayan po, oh. Then, ito po, papatungan na po natin to ng final paint. Medyo matapang lang po yung amoy ng Acrytex. Since hindi na po tayo gagamit ng flat latex, Acrytex primer na lang daw po, sabi ng aking pintor, kasi mas maganda siyang gamitin.